First time kong makarating ng Taiwan at ang ganda pala dito. Last episode ay galing tayo sa Jiufen, isang hilera ng mga tindahan sa kabundukan ng Ruifang. Baka pwede natin lakaran yung Ruifang. Ang layo nun ah. For today's video ay pupunta tayo sa Alishan, isang national park na nasa gitna ng kabundukan ng Chiayi. Daming tao dito, tuwan-tuwa sila sa cherry blossoms. Magni-nature tripping tayo sa gitna ng mga naglalakihang puno. Hindi talaga ma-justify sa camera kung gaano kalaki yung mga puno dito. Sasakay ng karag-karag na tren sa gitna ng kagubatan. Grabe yung tren na to, damang-dama ko yung kaldag ng mga bakal at kadena. At maliligaw tayo sa gitna ng hamog at kawalan. Kanina pa natin sinusundan tong couple na matanda. Paano kung hindi pala sila totoo? Pero nakauwi kami. Paano? Panoorin nyo hanggang dulo. Kaya enjoy the show, mga tao. Alam nyo ba, the day before this trip ay kakalapag lang namin sa Taoyuan International Airport. Ang hirap naman ng angulo, ang liit mo kasi. Paglapag namin, nag high speed rail kami or HSR para makarating ng Chiayi. Dito yan sa southern part ng Taiwan. Dito kami nag-book ng hotel for 2 nights kasi nga may 3 areas kaming gustong dayuhin dito sa Chiayi. Ay, 310, tanga. Ang una ay itong ang Alishan. Pangalawa ay yung Erianping Trail. Pangatlo ay yung Fanchihu. Anong masasabi ko sa Chiayi? Very different siya sa itsura ng Taipei. Mas mukha siyang old school. Daming motor oh. Iba yung architecture ng mga building. Para siyang ungpin na mas pinalawak yung mga kalsada. Yung lakad niya ganito. Pagkarating namin ng hotel, nag-ikot-ikot lang kami saglit nung gabi tapos kinabukasan, sabak na agad sa Alishan. Today is March 17. Pupunta na kami sa totoong destination namin dito, which is Marty, sorry, Alishan. okay lang kunin ko na lang yung cycling shorts ko. Oh, sige, hintayin kita. Ay, Ganun yan si Ano Boy. Laging overpacking. Hindi niya kaya tiisin yung ginaw para sa magaan na dalahin. Dito yung bus station namin papunta ng Alishan. Harap ng white na bear. Ayun na tayong onigiri. May kulay yung kanin niya. Medyo matamis siya na maalat. Parang teriyaki na may konting spice na hindi ko alam. Sabi nung girlfriend ni Marlo, sabi ni Ting hindi raw hindi rin daw purely Mandarin yung language dito sa Chiayi. yun na eh. Kaya naiya ako baka mali yung Yung biyahe daw namin 2 hours. 2 hours 30 minutes. Makes sense. 240 NTD yung pamasahe. 来阿里山去的时候呢，阿里山来了，有票的排这边，有车票的排这边。 Totoo na lang 上车 natin. 上车。先聊一点。 Gusto mo dito ka? Dito tayo, Marty. Shit. Harap tayo. Oh. 袂使踢，袂使踢，要绝对袂使踢，踢来踢，放你放。 Bakit nakakahilo? Sabi nila parang ano. Akit ng bundok. Oo. Ang Alishan ay nasa gitna ng mga mabubundok na lugar ng Chiayi. So common sense lang na paahon at zigzag yung kalsada dito. Kaya nakakahilo at madali pa naman kaming mahilo sa biyahe. Buti na lang, nagbaon kami ng Bonamine, yung pangontra biyahilo. Kaya nga lang, nalimutan namin tong inumin ng maaga bago ang biyahe. Ang alam ko kasi kailangan mo to inumin 1 hour before para mag-take effect. Dapat din mo 1 hour before. Ah, okay. Hindi magte-take effect yun. Parang hilo ka na, doon na siya magte-take effect. Doon na lang tayo magsuka. At eto na, umaandar na yung bus namin. Dahan-dahan nang nagbabago ang area from city to houses to bundok. Buti na lang nasa harap kami nakaupo.
Mas less kasi para sa akin yung hilo na nararamdaman ko kapag alam ko yung orientation ng kalsada. Grabe yung kalsada, parang zigzag, zigzag, zug. Pero meron pang isang problema. Matindi pala mag-drive ang mga bus driver dito sa Taiwan, lalo na kapag paahon sa mga bundok. Para silang si Takumi sa Initial D pero bus ang gamit nila. At imbis na toko ang dala nila, mga pasahero, kaya behave pa rin sila. At kumakapal na din ang hamog. Kung kaming mga pasahero halos wala nang makita, ibahin nyo yung instinct ng mga driver ng bus dito. Precise lahat ng liko nila, para bang kabisadong-kabisado na nila yung kalsada. At nakikita pa rin nila yung mga taong gustong sumakay. Safe naman kaming nakababa ng bus, wala namang sumuka. Masakit lang yung singit ko kasi constant kong nilalabanan yung galaw ng bus sa kurbada para hindi mahulog sa upuan. Wow, wala akong makita. Uy, bale walang magdala ng camera, wala ka rin makikita. Pagtapos ng nakakahilong bus ride ay nandito na tayo sa Alishan National Scenic Area. Nandito na kami sa Alishan National Park. Tignan nyo, walang makita. At merong mga cherry blossoms. Ano meron sa Alishan, Yano Boy? Bakit dito mo gusto magpunta? Yung mga malalaking trees. Kaya mag-ano ako Strava. Isa siyang national park sa kabundukan kung saan maraming malalaking puno. At madalas daw na maulan dito. So nasaktuhan namin yung ulan. Pero kahit ganun, marami pa ring turista dito na nagne-nature tripping. Kasama na kami dun. Malaki tong national park ng Alishan. Merong train station sa loob. Ito yung train station. Train station ba yan? Pero walang makita eh. Ingat baka madulas ka. Hiking shoes. Tingnan mo. Yes, yabang. Ito ba yung sasakyan natin? I don't know. Actually, itong train na to, para siyang attractions na rin dito sa Alishan. Pag ginugol nyo yung Alishan, ito yung isa sa mga lalabas. Yung kulay pula na tren sa gitna ng luntiang mga halaman. Bumili kami ng ticket, magte-tren kami. 100 NTD. Yun nga lang, karag-karag na yung mga bagon nito at mukhang lumang-luma na. Grabe yung tren na to, damang-dama ko yung kaldag ng mga bakal at kadena. Kahit yung mga hawakan, parang ang dali ng pigtasin gamit ang kamay lang. Pero yun yung nagbibigay ng karakter sa kanya. Nasa gubat nga kayo, so may dahilan bakit dapat parang outdated yung tren na sinasakyan nyo. Part yun ng experience. Manual pala. Ganda oh. Martin look oh. Yeah. Ganda. Ang una naming pupuntahan ay yung trail na may mga giant trees. Ancient tree. Hindi pa man kami nakakalayo, ang dami na agad malalaking mga puno. Kahit maginaw, nakakapagod pa rin sa pakiramdam kasi ang dami naming inaakyat na mga hagdan. Sandaan. Hindi ko alam kung dapat, ay hindi tayo dyan kasi Marty, yung dadaanan natin may walkway. Tapos basang kahoy pa yung nilalakaran namin kaya nag-iingat kaming madulas. Ito ba yun? Yung puro wood? Oo, yun nakita ko. Galing dito, puro lumot. Kasi moist na moist. Tignan nyo. Parang tinubuan ng balbas yung mga puno. Sobrang kapal ng lumot. Kaya kung saan may lumot madulas. Kaya dahan-dahan lang ang paglalakad. Tuwan-tuwa siya doon sa bago niyang sapatos na. Pero yung pantalon mo basang-basa na. Pero ang silbi daw ng mga walkway na to ay para hindi matapakan ng mga turista yung mga halaman. Dahil super kapal ng hamog at concentrated kami sa mga nilalakaran namin. Hindi na namin napansin agad na nasa paligid na lang pala namin yung mga super laking mga puno dito sa Alishan. Ito, sapato. Hindi ko na nga napapansin na malaki Kasi tignan mo yung paligid mo. Kaya nga eh. Kasi nagbe-blend na siya doon sa kulay ng paligid eh. Pero pag tinignan mo bigla, oh laki palang puno nito.
Ito yung katabi naming punong dalawa. Malaki yan. Parang puno pa ng kapanahunan ni Adan at Eva. Ba't Adan? Hindi talaga ma-justify sa camera kung gaano kalaki yung mga puno dito eh. Pero kung nag-iisa kayo tapos walang mga gantong mga walkway, tapos naligaw kayo sa gantong gubat na may ganto kalalaking puno, feeling ko masisiraan ka na ng bait. Isipin mo, naingkanto ka na. Parang konti na lang lalabas na siya dito, si Galadriel. Itong puno sa likod ko, sobrang laki niya. Hindi ma-justify sa video, pero sobrang laki. Parang yung paanong malaking puno dun sa Lord of the Rings yung gumagalaw. Dalawa. Habang naglalakad kami rito, meron kaming nakikitang mga sign na may info tungkol sa mga puno sa paligid. Para habang naglalakad ka, natututo ka na rin. So ito, para raw hindi mag-erode. Sabi sa karatula, mga red cypress daw yung mga puno dito. Yano boy, nakita mo na to? Ay, hindi. Pag humawak ka dito, para ka nang humawak sa ancient wisdom. Wow! Avatar. Paano kung totoo yung konsepto sa Avatar? Yung may link yung tao at nature. Natututo sila sa ancient wisdom kaya sobrang iniingatan nila yung kalikasan. Paano kung ganun din tayo kapag hinahawakan natin yung puno? Bibigyan nila tayo ng ancient chismis. Siguro wala nang magpuputol ng puno kung ganun yung kaso. Isa pang nakakagulat dito sa Taiwan, kahit nasa gitna na kami ng kagubatan, meron kaming signal 4G. Constant, never nawalan. Kaya ako hinahawakan tong mga puno. Nakaka-starstruck kasi makakita ng living thing na libo-libong taon na yung tanda kumpara sa'yo. Feeling ko sa gantong paraan para na rin ako nagpa-autograph sa kanila. Iwan na ako ni boy. Bilis niya maglakad. Ano? Hintay ka sa picture doon. Saan? Gitna, ayun Yung maliwanag. Ayun. Kukunan daw niya tayo. Ganda oh, I'll never love this way. Narito tayo ngayon sa isang maliit na museum ng Alishan. Dito nakadisplay yung mga damit ng mga katutubo nila, mga lumang gamit noong panahon na sakop pa ng Japan ng Taiwan, mga tools sa pagtutroso, at mga lumang pyesa ng tren. Pero ito yung favorite ko. Hindi yan sangkalan ha. Parte yan ng isang malaking troso ng cypress. Ang isang bilog na marka sa troso ay katumbas ng 1 taon na paglaki ng puno. So kung mabibilang nyo kung ilang circular marks yung nandyan sa troso, ganun katanda yung naging buhay ng puno. Astig, diba? Ingat ha, madulas yan. Yung sapatos mo pang hiking. Sige, huwag ka magpapadulas gaya nung nangyari dati ha. I hate you! Alam nyo kung ano to? Hindi ko alam kung ano yung generic name nito pero kilala namin to na Cairo. Ginaw. Lumalamig na naman, ayun na naman yung hamog. Umiinit siya kapag sinishake mo. Ginagamit to para sa mga super lamig na lugar gaya na lang dito sa Alishan. Yung Cairo, ang sarap ingod-ngod sa muka. Hindi ko ata nakwento sa inyo pero pagdating namin dito, sobrang lamig. Halos mahulog na yung utong ko sa ginaw. Bago kasi magpunta dito, sabi sa internet, 14 degrees Celsius lang daw. Hindi, 10. Sinabi ko na sa'yo kahapon 10, 11, 12. Pero nakalagay sa Google 3 daw to. Weh! Ayun, kanina. Hindi pa iba-iba siya. Pero pagdating namin dito, pumalo ata sa 7 degrees ang temperatura sa labas. Ang temperature ay naglalaro sa 7 degrees Celsius. Hassle na yun. Bukod sa masakit sa katawan, madali ding maubos yung mga baterya ng mga gadgets pag ganito nakalamig. Kaya tama lang yung desisyon ni Aki kanina na kunin yung leggings niya bago umalis. Marty, sorry. Alicia. Okay lang kunin ko na yung cycling shorts ko. Sige, hintayin kita. Ay, Ako naman napagastos pa lalo na bumili ng guantes dahil hindi ko na talaga kaya yung ginaw. Parang pot holder eh. Tingin ko nga yung pabalik-balik na hamog na yan yung nagpapalamig din ng lugar eh. Hindi pa tapos yung exploration namin.
Nakailang cycle na kami ng hamog. Halos wala nang makita sa camera namin. Lahat parang blurry na black and white na lang. Wala kang makita. Black and white. Pero nakakatuwa pa rin dahil hindi ka naman araw-araw makakakita ng ganito sa Pilipinas. Grabe, tingnan mo. Hamog, yung fog. Ayan, maganda para. Wait, don't pause. Ayan. Eto. Kain tayo nitong pagkain ni Father Bad. Choco banana chip. Cherry blossom pa rin ba to? Amuyin natin, may amoy ba siya? Hindi pa. Yung music na yun. May mga parang sakura din dito eh. Pero malaki nga talaga yung pinagkapareho ng Taiwan tsaka Japan. Kasi may mga matatanda raw dito na marunong mag-Nihongo. Hindi mo magkata desu ka? Puso. At dito sa Alishan, meron silang Tokyo Cherry, ang hari daw ng mga cherry blossoms. Ayon sa karatula na to. Ewan ko kung ano yung meron sa cherry blossoms pero malakas talaga yung appeal niya sa mga turista. Daming tao dito, tuwan-tuwa sila sa cherry blossoms. So lahat to, cherry blossoms, pati itong maliit. Small cherry blossoms. Ang ganda oh. Ganda oh, I'll never love this way again. So I keep holding on before the good is gone. Dami na naming kanta. Sino ka? Kahit na masakit na ang mga paa namin kakalakad, sinulit pa rin namin yung oras namin dito. Maglalakad pa kami ng napakalayo papunta sa Sisters Pond. Ito yung lugar na merong pond at merong parang pavilion sa gitna. Marami na din kaming kasabay na turista ng mga oras na to. Parang grupo-grupo pa nga sila eh. Sobrang sakit na ng paa ko kahit na matino naman yung sapatos na suot ko. Sakit na ng paa ko. Si Aki lang yung hindi nagre-reklamo kasi maganda yung sapatos niya. Nandito na kami sa Sisters Pond. Pag nahulog ka dyan, lamig niyan. Sino ka? Buti nga foggy eh. Parang may effect na siyang ganda oh. May area na. Feeling mo parang may... Tingin ko kaya siya tinawag na Sister Pond kasi dalawa yung pond na halos magkatabi. Hindi na nga ng tubig pala. Makapal lang yung fog kaya mukha siyang maputi. At ayon sa sign na to, ang tawag dito sa mas malaking pond ay Elder Sister Pond. Ganda nung moss, parang seaweed. Tingin nga. Naano kayo inggit na kasi na may red bean. Kung gaano kalayo yung nilakad namin papunta dito sa pond, ganun din yung lalakarin namin pabalik. Kaya kahit masakit na yung paa ko, wala na akong no choice kundi mag-backtrack. May isang bagay lang akong hindi maintindihan nung pauwi na kami. Di ba kanina, maraming tao? Pero nung pauwi na kami, bakit parang dalawa na lang kami sa gitna ng kagubatan? Nawala bigla yung mga naririnig naming taong nagtatawanan sa malayo. Wala na din yung tunog ng mga ibon. At kumakapal na naman yung hamog. Ang isa pang nakakatakot ay hindi kami sigurado kung pabalik nga ba ng train station yung sinusundan naming ruta. At hindi lang yan. Meron kaming sinusundang dalawang matanda na nakakapote ng pink at blue. Pero kahit anong gawin namin, hindi namin sila maunahan. Parang nakadepende yung pace ng lakad nila sa kung gaano kabilis kami maglakad. Kanina pa natin sinusundan tong couple na matanda. Paano kung hindi pala sila totoo? Hala. Alam nyo paano kami nakabalik? Sinundan namin yung aso na nakita namin kanina. Sino ka? At somehow, nakita namin yung station pabalik ng bus terminal.
Sumakay na ulit kami sa karag-karag na tren para makabalik ng bus station pauwi ng Chiayi. Nakita na rin namin lahat ng tao dito, kaya nawala yung kaba ko na baka naingkanto na pala kami. Huwag ka magturo. Bakit? Naniniwala ka ba na baka manununo ako? Eh yung aso kanina, nasa na? Ito show, taga rito pala siya sa tindahan ng mga pasalubong. Hindi nirarab niyo yung... Bye-bye. Hello. Oh. Bye. So anong reflections ko sa lugar na to? Sakit ng paa ko. Siyempre, maginaw, malamang, nasa bundok at napapaligiran ng mga puno. Isama mo pa tong hamog na pabalik-balik. Pero kahit ganun, nagandahan pa rin ako kasi na-starstruck ako sa super laki at super tanda ng mga puno. Kinakabahan pa rin ako kapag nahahawakan ko yung mga puno na libo-libo yung taon na agwat sa edad ko. Kaya nakakahasar din isipin na pagbalik namin ng Manila, mahirap na ulit makita ng gantong lugar. Hindi lang dahil sa wala kaming pera, pero dahil wala din kaming oras. Kung taga Metro Manila kagaya namin, malayo na yung mga gantong malamig at mapupunong lugar. Tatakas ka pa lang ng Manila, ubos na ang oras mo. Eh ilang oras pa kaya yung aabutin papunta sa probinsya? Ang laki kasi ng difference ng travel time na na-experience namin dito sa Taiwan. From Taoyuan Airport, nag-high speed rail na tren kami papuntang Chiayi. Tapos isang diretsong bus lang at nandito na kami. Sana may mabilis na public transport din tayo para madaling makaikot ng Pilipinas. At sana mas may pakialam yung mga taong may control sa kung ano yung posibleng maging future ng mga gubat natin. Naalala ko nga nung nagpunta kami ng Masungi Geo Reserve, may shinare sa amin yung guide namin pero hindi ko maalala ng eksakto. Kung ikukumpara daw sa syudad, mas mababa ata ng 5 degrees Celsius ang temperatura sa Masungi dahil sa lahat ng puno na nandito. Para may context kayo kung ano yung pakiramdam ng 5 degrees Celsius na diferensya, kung meron kayong aircon, iset nyo yun sa 25 degrees at 20 degrees. Kaya mo pang tagalan yung 25 pero yung 20, medyo mangangatog ka na kahit papano. At gusto ko ulit magpasalamat kay Aki dahil sa isa na namang matinding DIY itinerary namin ngayong araw. Wala akong idea kung ano yung meron dito sa Alishan. Hindi nga ako prepared sa mga panlamig na kailangan. Naniwala na lang ako sa desisyon niya na mag-enjoy din ako dito. At tama nga naman, napakatinding nature tripping nga naman talaga nito. Up next, hindi pa tayo tapos sa mga bundok ng Chiayi. Magte-trail hiking pa tayo sa Arian Ping, isang lugar na may pataniman ng mga green tea. Rerekta tayo sa source ng mga tsaa. At mamamasyal tayo sa Fanchihu, isang maliit na bayan na may masarap na donut. Ay! Nagtatagalog si ate. Ni hao. Wow. Yun lang alam namin, ni hao at saka shishi.